Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Namatayan ka na ba ng aso? Hindi ba't napakahirap mamatayan ng alagang hayop, lalo na't halos kapamilya na ang trato natin sa kanila? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pwede mong maibalik at muling buhayin ang namayapa mong aso? Maniniwala ka ba? Sa bansang South Korea, sikat ang kumpanyang Suam Biotech dahil kaya nilang gumawa ng panibagong replika ng alaga mong aso. Ang tawag sa prosesong ito, cloning. Ang cloning ay ang artipisyal na panggagaya ng hayop na may kaparehong DNA at genetics. Nang dahil sa cloning, pwede ka nang gumawa ng eksaktong replika ng alaga mong aso na may parang katangian. Pwede mong ipaklone ang alaga mong aso para dalawa na sila. Pwede mo ring ipaklone ang namatay mong aso para mabuhay ulit siya. Simula nang sumikat ang industriya ng pet cloning, marami ng tao ang nahikayat na magpa-clone ng kanilang alagang hayop. Kahit maraming tao ang pamilyar na sa proseso ng cloning, marami pa rin tayong katanungan tungkol rito. Gaya na lang ng, ligtas ba ito gawin sa hayop? Magkano ang gagastusin para magpa-clone? At kaya ba nitong maibalik ang mga extinct na hayop gaya ng direwolf? Ang daming tanong, di ba? Susubukan nating bigyan ng kasagutan ng mga bawat tanong na yan. Pero bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan, dapat mo munang pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwentuhan sa kung paano nga ba kinuklone ang isang aso. Para maunawaan mo kung paano mag-clone ng hayop, panuuri natin kung paano kinlone ng mga doktor ang asong ito na isang beagle. Siya si Brownie, ang asong iko-clone ng mga scientist. Para simulan ng proseso, kailangan kumuha ng mga doktor ng kaunting balat sa asong si Brownie. Dito kasi sa balat kukunin ang DNA para ipa-clone. Pagkatapos kumuha ng sample, kailangang ilagay sa microscope ang balat ng aso para tulungan silang makolekta ang DNA. Yang hugis bilog na yan ay ang cell galing sa balat ni Brownie. Yang kumikinang naman ay ang DNA ni Brownie. Naglalaman ang DNA ng lahat ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng aso na iko-clone. Kailangan kuhanin ng doktor ang DNA ng kanilang iko-clone gamit ang napakanipis na tubo at saka hihigupin. Kapag nakuha na ang DNA ni Brownie, kailangan makahanap sila ng egg donor para mabuo ang baby at surrogate mother para siya ang magbuntis para sa clone. Dinadala sa operating table ang aso na egg donor. Bubuksan ang tiyan nito at hihilain palabas ang ovaryo. Habang nakalabas ang ovaryo ng aso, marahang kinukolekta ang egg cells nito. Yang nakikita mong kulay yellow na likido, nariyan ang egg cells ng aso na donor. Kapag nakuha na ang egg cells sa dilaw na likido, itinatapat ito sa microscope at muling umiilaw ang DNA. Kailangan tanggalin ng doktor ang DNA mula sa egg cell ng donor dahil ipapalit niya rito ang DNA ng asong iko-clone na si Brownie. Kapag nailagay na ang DNA ni Brownie sa egg cell ng donor, kukuryentehin ito gamit ang electrocell manipulator. Sa ganitong paraan, natitrigger ang egg cell para ma-fertilize at maging zygote. Ang huling step sa cloning ay ang surrogate mother. Tinawag silang surrogate mother dahil silang magbubuntis para sa iko-clone na aso. Mano-mano nilang ilalagay ang fertilized egg sa loob ng matres ng surrogate mother. Ang surrogate mother ang magbubuntis sa loob ng 60 days. Kapag nanganak na ang surrogate mother, isisilang niya ang clone version ng asong si Brownie at dito magtatapos ang proseso ng cloning. Ito si Brownie, ang original, at ito naman ang batang aso na kanyang clone version. 100% na pareho ang DNA ng dalawang aso na ito. Ibig sabihin, iisa lang ang dugo na dumadaloy sa kanilang dalawa. Kung nais mo ring ipa-clone ng iyong alagang hayop, dapat ay marami kang pera. Umaabot kasi ng 6 million pesos ang pagpapaklone ng hayop dito sa Korea.
Kahit makabago at komplikado ang paraan ng pagkuklone, nakamamanghang isipin na matagal na itong ginagawa ng mga scientist, 70 taon na ang nakalipas. Noong 1952, naitala ang kauna-unahang kaso ng cloning sa Oxford University matapos silang maklone ang palaka. Noong 1996, muling sumikat ang usapin ng animal cloning dahil sa tupa na si Dolly. Si Dolly the Sheep ang kauna-unahang mammal na kinlone sa paraan kung paano kinuklone ang mga aso sa Korea. Nangyari ito sa Roslin Institute sa bansang Scotland. Pareho lang din ang proseso. Una, kinuha ang DNA ng original na Dolly. Sunod, kinuha ang egg cell ng donor ng sheep B at tinanggalan ito ng DNA. Pagkatapos noon, inilagay ang DNA ni Dolly sa egg cell ng donor at kinuryente ng bahagya para simulan ang proseso ng fertilization. Nang maging fertile na ang egg, saka ito nilagay sa matris ng surrogate mother na si sheep C. Pagkalipas ng 5 buwan, isinilang ng surrogate mother ang clone ni Dolly na may eksaktong DNA. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Dolly the Sheep pagkalipas ng 6 na taon dahil sa sakit sa baga. Kung nais mong makita ang nakapreserve na katawan ni Dolly, nakadisplay ito sa museo ng Scotland. Dito naman sa bansang China, nagtagumpay ang mga scientists sa pagkuklone ng unggoy noong year 2018. Tinawag nila itong si Zhongzhong at Wawa. Nakamamangha ang ginawa ng Chinese scientist dahil ito ang kauna-unahang unggoy na naklone ng mga tao. Talaga namang kaaaliwan mo ang siyensya ng cloning dahil gayang-gaya nito ang katangian ng original. Kapag kinlone mo ang pinakamatulin na kabayo, pwedeng maging matulin rin ang clone. Kapag kinlone mo ang aso na may malaking muscle, pwedeng lumaki rin ang muscle ng clone version ng aso. Kahit iisa lang ang DNA ng original at clone, merong pa ring hindi kayang gayahin ng clone. Isa na dyan ay ang karakter o yung personality ng isang hayop. Hindi kasi kayang gayahin ng mga clone ang ugali ng original na version. Gaya ng sa aso, kung ang original na aso ay maamo at malambing, pwedeng maging agresibo at masungit ang na-clone na version. Yan ay dahil sa magkaiba ang karanasan ng bawat individual, kaya lumalaki ng magkaiba ang ating personality. Parang sa mga kambal na tao, iisa lang ang kanilang DNA, ngunit dahil sa magkaiba ang kanilang karanasan, nagiging magkaiba rin ang kanilang pagkatao at hilig sa buhay. Kahit magkamukha ang mga clone, magkaiba pa rin ang kanilang ugali. Kaya naman kahit gumasos ka pa ng milyon para ipaklone ang iyong alagang hayop, walang garantiya na pareho lang ang behavior at personality ng original at ng clone. Ayon sa grupo ng PETA or People of the Ethical Treatment of Animals, hindi mabuti sa hayop ang pagkuklone. Ang mga clone kasi ay mahina ang resistensya at madaling kapitan ng sakit, kaya't madaling mamatay o maikli lang ang buhay ng mga clone. Bukod pa riyan, maraming hayop ang patuloy na nagdurusa sa loob ng laboratorio bilang parte ng eksperimento sa pag-usad ng industriya ng animal cloning. Marami din ang nagsasabi na bakit ka pagagastos ng milyon sa pagpapaklone kung pwede ka namang mag-alaga ng panibagong hayop. Kasi gumastos ka na nga ng malaki pero sa huli, magkaiba naman ang ugali ng original at ng clone mong pets. E di sana, nag-alaga ka na lang ng bagong pets, di ba? Sa paglipas ng panahon, naging sobrang advanced na ng cloning kaya maski ang mga extinct na hayop ay pwede nang muling maibalik. Ang halimbawa nito ay ang direwolf. Sa estimate ng mga scientist, naubos ang lahi ng direwolf 13,000 taon na ang nakalipas. Ngunit nitong April 2025, naging laman ng balita ang anunsyo na muling naibalik ng mga scientist ang lahi ng direwolf sa paraan ng cloning. Pinangalanan nila ang 3 tuta na sina Romulus, Remus at Khaleesi. Nang dahil sa cloning, umaasa ang mga scientists na muling maibabalik sa pagkabuhay ang mga matagal nang naubos na hayop gaya ng woolly mammoth, saber-tooth tiger at dodo birds. Medyo komplikado ang topic ng cloning sa mga extinct na hayop kaya tatalakayin na lang natin yan sa mga susunod na episode. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba sa pag-clone ng mga hayop o may masama itong epekto sa mga hayop?
Mas gugustuhin mo bang ipa-clone ang iyong alagang aso? O mas gusto mo na lang ang mag-alaga ng panibagong aso? Total, magkaiba naman ang ugali ng original at ng clone, di ba? Kung ano man ang napili mong opinyon, pa-comment na lang ng inyong komento nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Maki at Masha. Hello rin kay Johan Ezriel Republo. What's up kay Alma Suwalibios de la Rosa. Shoutout kay Christine Makayan at Trisha Gaspar. Janica at Angelica Cruiz. Zachary Gabriel at Xander Gavin. At sa pamilya ni MJ Halok. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!